Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency and accountability ramdam at naririnig ng palasyo ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Gomez nagbigay ng katiyakang hindi mabibigo ang taong bayan sa nasabing panawagan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na hindi mabibigo ang mga kapatid sa INC na kasama ng mga Pilipinong sumisigaw ng transparency at accountability. Sa panayam, sinabi ni Secretary Gomez na kanilang nadidinig at nararamdaman ang nasabing sentimiento na siyang sinisigaw ng mga kapatid sa INC at ng marami nating mga kababayan. Una na niyang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bago magpasko ay may makukulong, hahabulin na mga may kasalanan at babawiin ang mga ninakaw na pondo ng bayan mula sa mga dawit na personalidad sa maanumalyang flood control project. Bukod dito, dagdag ni Secretary Gomez na magkakaroon din ng pagsasayo sa sistema at nang sa gayon ay hindi na maulit pa ang malawakang katiwalian sa flood control. Pagbibigay din ni Gomez, kaisa sila ng mga Pilipino at ng Iglesia ni Cristo na mapapanagot ang dapat na managot, ganun din sa panawagang transparency. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ng naturang balita ay tayo kukuha ng updates mula sa Philippine Coast Guard upang ating malaman kung kumusta ba ang naging sitwasyon ngayon amid the anti-corruption rally na inulunsad nga nitong Iglesia ni Cristo. At upang tayo makakuha nga ng naturang updates ay kasama natin ngayon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Captain Noemi Cayabyab. Captain Cayabyab, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Ma'am Steph. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad ngayong araw. Maraming salamat din po Captain Cayabyab sa pagsama niyo po sa amin. Unang-una po sa lahat, kumusta na po ang inyong monitoring kaugnay ng naturang anti-corruption rally dahil syempre ngayon ay nasa ikalawang araw na tayo ng 3-day anti-corruption rally na inilunsad nga ng INC. Yes, tama po kayo, Ma'am Steph, no? Simula po kahapon, no, ito pong isinagawang ating rally, no? We were able to deploy almost 800 personnel. So, ang naging feedback naman po sa atin, coordination with the Philippine National Police, is generally peaceful naman po ang nangyari pong pagtitipon ng ating mga kababayan. Matanong ko lamang po, no, Captain Cayabyab, nasa full alert status pa rin po ba ang Philippine Coast Guard kaugnay ng naturang rally? Yes, tama po kayo. Hindi pa rin po natin ibinababa ang ating full alert status. Tayo po ay nakikipagtulungan sa Philippine National Police, nabanggit ko nga po kanina, para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nag-join po dito sa rally na ito.
Syempre, no, Captain, dahil nanggaling, no, itong mga nakilahok sa anti-corruption rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas, meron po bang mga naitalang pagdagsa sa mga pantalan? Syempre, itong mga kabahagi nga po, no, ng INC ay pumunta nga dito sa Kamaynilaan para sa anti-corruption rally. Meron po bang gano'n, Captain? As per monitoring po natin, Ma'am Steph, wala naman po at naka-standby naman po ang ating mga tauhan, hindi lamang po sa pag-alalay sa ating Philippine National Police. Kasama rin po yung pag-check rin po sa ating mga pantalan. We also deployed our Coast Guard K9 dogs kasi nga po ang ating naman po layunin talaga dito is maibigay po ang seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayan na aaten po dito. So generally po, wala po tayong natanggap na anumang pagpunta or malaking bilang po ng ating mga kababayan na pumunta sa pantalan. So normally, almost normal po ang naging condition po ng ating mga ports. And as of now, we are also conducting the monitoring, particularly sa NCR area. So, but generally, Ms. Steph po, normal po and peaceful ang ating mga sinasagawa po ngayon ng mga aktibidad. That's good to hear po, no? Na generally peaceful ang rally na nagsimula kahapon. Matanong ko lang po, Captain, meron po ba mga contingency plan, of course, para mas lalong matiyak ang seguridad, no, with the help of PNP and other enforcement agencies po, at least from the end ng PCG po? Yes, tama po kayo. Definitely, we have our contingency plan. Unang-una sa pag-alalay pagdating sa peace and order. And then pangalawa, nag-deploy rin po tayo na ating mga tauhan na mag-provide po ng medical assistance. We able to deploy our medical team. So, kasama rin po, nabanggit ko po kanina, pag-deploy rin natin ng ating mga Coast Guard K9 dogs. So, lahat po yan ay talagang kinonsider po ng Philippine Coast Guard during our pre-briefing naman po with the Philippine National Police. And we are very hopeful, Ma'am Steph, no, hanggang matapos po ito ay talagang peaceful po ang mangyayaring aktibidad po ng ating mga kababayan. Although peaceful po, no, generally peaceful itong rally, no, at least as of yesterday, ay meron po ba na, kasi nabanggit niyo yung medical teams, meron po bang at least mga lumapit po, no, na kumbaga ay merong idinulog na medical conditions or sa at least dun sa mga health desk ng PCG? Ma'am Steph, wala naman pong major concerns, no? Usually, ang mga naitalala po natin yung mga simpleng pagkahilo lang po. Meron naman po tayo mga nakaantabay na mga nurses, mga medical teams. At kasama rin po natin dyan yung Philippine National Police. So again, we anticipated really a large number of individuals na aatel po dito. Kaya handang-handa naman po ang ating lahat ng ahensya na kasama po dito. Yan naman po ang naging direktiba sa atin ng ating Pangulo, Ma'am Steph, no? Siguraduhin po ang kaligtasan po ng ating mga kababayan at always to maintain Ms. Steph, yung peace and order habang sinasagawa po ito mga aktibidades na ito. Captain, syempre, no, dahil ito'y napag-uusapan na natin, ano po ba ang maipapayo ng PCG dun sa mga makikilahok pa o nakikilahok na ngayon sa rally, kasi syempre ay marami tayong isinasaalang-alang, no, of course the health ng mga nagpa-participate and yung security. So ano po ang kumbaga ang mga paalala ng PCG para sa mga participants po ng anti-corruption rally ng INC? Yes, una-una po, ang Philippine Coast Guard naman po ay kasama po ng ating mga kababayan, no, na masigurado po ang pagkasagawa ng isang peaceful assembly. Ito naman po nangyayari, aktibidad po ngayon is part po ng kanilang freedom of speech. Kaya atin po itong nirerespeto. At rest assured naman po, ang Philippine Coast Guard ay talagang nakaantabay lang po para siguraduhin po ang safety ng ating mga kababayan po. And of course, nabanggit ko nga po kanina na talagang isa sa mga sinasaalang po natin is yung security po ng pagkasagawa nito. At rest assured naman po na ang Philippine Coast Guard ay we will still remain faithful to the constitutions and the chain of command, at ang ating pong pinagsisilbihan dito ay ating mga kababayan, mga Filipino people. So ating pong susuportahan ang aktibidades na ito, at ang amin rin pong hinihingi ang kooperasyon ng ating mga kababayan na maisagawa po ito na mapayapa. Captain, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong oras dahil
alam namin na patuloy pa rin alongside the PNP and other law enforcement agencies dito sa ating bansa ay patuloy na nakaantabay ang Philippine Coast Guard pagdating dahil hanggang bukas pa itong rally na ito. Maraming salamat Captain Cayabyab sa pagsama niyo po sa amin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa ulitin po and stay safe po. Yes, Ma'am Steph, maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. At atin po nakasama ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG, walang iba kundi si Captain Noemi Cayabyab patungkol sa kalalagayan o sitwasyon sa gitna pa rin ng isinasagawang anti-corruption rally dito sa Kamaynilaan. Tulad nga ng nabanggit ni Captain Cayabyab ay generally peaceful ang naging rally na nagsimula kahapon. At kaugnay nito ay narito naman ang susunod nating ulat dahil kinumpirma mismo ng Department of the Interior and Local Government na naging mapayapa ang unang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa anti-corruption rally. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Maayos at payapa ang unang araw ng Rally for Transparency and Better Democracy na inorganisa ng Iglesia ni Cristo ayon yan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Matatanda ang nagsagawa mismo ng site inspection si DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang PNP at NCRP o sa mga pulis na nagbantay sa bahagi ng Recto Ave at sa Mendiola sa Maynila kahapon. Ayon kay Remulla, tumupad ang INC sa kanilang pangakong mapayapang aktibidad at nanatiling maayos ang sitwasyon sa lugar hanggang matapos ang unang araw ng alas 8 ng gabi. Kontento naman ito sa pinalakas na security protocols ng PNP na mula na rin sa mga naging aral mula sa naunang anti-corruption rally. Muli namang tiniyak ni DILG Secretary Remulla sa publiko na mananatiling handa ang PNP sa anumang posibleng aberya sa buong panahon ng INC rally. Nagbabala rin ito sa mga balak magsagawa ng destabilization efforts at muling pinalalahanan din ang mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at huwag hayaang sumama sa mga grupong posibleng manggulo lamang. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, maituturing na isang natural na proseso ang mga kilos protesta bilang bahagi ng political exercise ng isang Pilipino na ginagarantiyahan ng saligang batas. Sa panayam ng programang Front and Center sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng political analyst na si Dr. Froilan Calilung na ang mga kilos protesta ay isang pamamaraan upang ipahayag ang sentimiento ng taong bayan sa nagaganap na katiwalian sa pamahalaan at upang ipanawagan ang accountability sa mga sangkot na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay nito ay ikinasa ng Iglesia ni Cristo o INC ang 3 araw na protest rally kontra katiwalian na nagsimula kahapon Nobyembre 16 at sa pinakahuling bilang ng Manila Disaster Risk and Management Office ay dinaluhan ito ng mahigit 300,000 katao kahapon. Ipinaliwanag naman ni Dr. Calilung na ang bilang ng mga kaanib na lumahok sa protesta isang patunay na malakas nilang panawagan laban sa katiwaliang nagaganap sa pamahalaan. This action by the Iglesia ni Cristo may actually be one of those necessary steps that that they may take, not just to empower the people, but to directly criticize the current scenario and the current conditionalities happening in the government. Ang political analyst na si Dr. Froilan Calilung. Samantala, ayon sa naturang political expert, ang pagkilos na ikinasa ng INC at maging ng ibang mga grupo ay nagpapakita ng maayos na democratic rights dito sa Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naglatag na ng mga hamon ang Malacanang kay dating Congressman Zaldico kasunod ng mga pahayag na binitawan nito na direktang nagdadawit kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Isa nga sa mga hamong ito ang patunayang may banta nga ito sa kanyang buhay kaya hindi makabalik ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, dapat ilahad ni Ko kung saan galing ang threat at hindi lang galing sa kanyang bibig. Isa pang hamon ng palasyo maglabas ng ebidensya na walang ang kinupit ang dating kongresista sa budget insertion sa 2025. Dapat aniya itong patunayan ni Ko lalo na't nagsusumigaw ang yaman ng dating kongresista na una na ding nailantad sa publiko. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa Budget 2025. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, walang legal na basihan ang ginawang paglalabas ng listahan ng nagbitiw na party list representative ng Ako Bicol na si Zaldico. Sa panayam ng programang Front and Center sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong na walang bigat ang ilabas na listahan ni Ko na in-upload sa Facebook page nito. Gayunpaman, malaki pa rin ang epekto ng online expose ng dating mambabatas sa perception ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga binitawan nitong akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa kay Dr. Calilong, itinaon ng mambabatas ang kanyang mga pasabog matapos ang ulat sa bayan ng Pangulo sa mga naging accomplishment nito kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng pamahalaan sa mga maanumalyang flood control project. The timing is also very indicative of the idea that Zaldico really would want to create something that the entire country will be talking about. And but you see, I think the timing was actually precipitated by the fact that the president actually made a press con before these videos actually were given by Zaldico. Samantala, malaki ang epekto ng mga alegasyon ni Ko sa Administrasyong Marcos dahil direkta niyang idinawit ang Pangulo sa mga anomalya sa flood control projects. Kaya naman, may payo ang political analyst sa Pangulo kung papaano niya tutugunan ang mga ibinabatong issue laban sa kanya. The president should actually face this squarely, and that the president must be able at the very least address the people directly and explain to the public the reasons, or probably the situation, the conditionality, and to actually refute if ever he sees it fit, the allegations that were made by Zaldico. And I think that's how it should be, because the people are demanding some kind of response from the president, and it's not enough that it's only the spokesperson of Malacanang or several cabinet officials are speaking in his behalf, because I believe that the president is the one being directly implicated here. Ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico, walang saysay kung hindi rin naman niya mapanunumpaan. Narito si Kathleen Forbes para sa balita.
Iginit ng ilang mambabatas na walang saysay at bigat ang ibinunyag ni dating Congressman Zaldico ukol sa issue ng budget insertions kung hindi na ito mapanunumpaan sa tamang forum. Ayon kay Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, kahit makailang part pa umano ang videos niya, hindi magagamit sa korte ang kanyang mga salaysay at ipinakita mga ebidensya kung hindi ito under oath. Hindi rin anya kapanipaniwala ang sinabi ni Ko na wala raw siyang natanggap na kickback sa mga maanuwalyang infra project. Kaya naman sa ani de Lima, dapat umuwi na si Ko at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya at ilahad ang buong katotohanan. Ganito rin ang pananaw ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Mas mainam anya na umuwi ang dating kongresista para manumpa, magbigay ng kanyang testimonya at bigyan linaw at magpresenta ng ebidensya. Wala pa niya hanggat walang mabigat na ebidensya ang salaysay ni Ko, ay maaari pa itong magamit bilang life vest para makatakas sa mga tiwaling sangkot kaysa mauwi sa pagpapanagot sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, infrastructure projects dapat alam ng mga lokal na pamahalaan, ayon yan sa Senate Finance Chief. Ang kabang-ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Public Works and Highways o DPWH na tiyaking alam ng mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong pang-imprastruktura na gagawin sa kani-kanilang mga lugar. Ito ay paraan niya maiwasan ang korupsyon at matiyak na ang mga proyekto ay tumutugon sa pangangailangan ng mga residente sa naturang lugar. Binigyang diin ni Gatchalian na dapat konsultahin muna ang mga LGU bago pa man isama ang isang proyekto sa National Expenditure Program. Tinuntok kasi ng Senate Finance Chief na nakakapagtaka na ang mga proyektong inendorso ng Regional Development Council sa ilalim ng Department of Economic Planning and Development o DepDev ay humigit kumulang 35% lang ng mga proyektong kasama sa NEP. Kailangan anyang iwasan na ang mga uncoordinated projects, kaya naman ang lahat dapat ng panukalang proyekto para sa 2027 sa national budget ay dapat masuring maigi at ma-coordinate o alam ng LGU. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Kamara on track sa pagpapatibay ng panukala na bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Balikan natin si Kathleen Forbes para sa balita. Ikinalugod ng mga mambabatas na nagsusulong ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption Act ang mabilis nitong pag-usad. Ito matapos lumusot na sa Technical Working Group ang consolidated na panukala. Sa ilalim ng panukalang ito isinusulong ang mas transparent, mas maingipin at tunay na Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control at iba pang mga proyekto ng gobyerno. Ito ay upang mapalakas pa ang kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo sa pamamagitan ng Executive Order. Kabilang na rin dito yung pagbibigay nga ng kapangyarihan na magsagawa ng motu proprio investigation, access sa lahat ng record ng pamahalaan, pag-issue ng subpoena duces tecum at ad testificandum, paglalabas ng whole departure order, pag-freeze, pagbawi at pag-sequester o pag-attach ng lahat ng ari-ariang sangkot sa maling paggamit ng pondo at ng pag-uutos ng prevented suspension sa mga sangkot na opisyal at empleyado ng gobyerno. Patuloy naman ang panawagan ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na sertipikahan ito bilang urgent. Target na mapagtipay ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago ang Christmas break ng Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Trade Secretary Cristina Roque muling siniguro na stable ang presyo ng basic necessities and commodities sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Muling siniguro ni Trade Secretary Cristina Roque na stable ang presyo ng mga basic necessity and commodities
sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyong Tino at Juan sa bansa, kung saan nitong mga nagdaang araw nag-ikot ang kalihim sa ilang mga supermarkets, partikular sa lalawigan ng Cebu. Aniya, nasa tama at wasto naman ang mga presyo base sa kanyang pag-iikot at wala naman lumalabag sa price freeze sa ngayon. Dagdag pa ni Secretary Roque na ipagbigay alam kaagad sa kanilang kagawaran ang mga retailers at manufacturers na mananamantala ng presyo at agad nila itong aaksyonan. Muli naman siniguro ng DTI na magpapatuloy ang kanilang pag-iikot para sa price monitoring sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyo para masiguro ang maayos at sapat na supply at maging ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado ay tama. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, matapos ang serye ng kalamidad at sakuna sa Pilipinas, marami sa ating mga kababayan ang nakararanas ng negatibong emosyon. Bukod sa pagkain, damit at pansamantalang matutuluyan, kabilang din sa mahalagang serbisyong ibinibigay sa mga survivor ng kalamidad ang psychosocial services. Sa panayam ng programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni licensed psychometrician, certified traumatologist at traumatic stress expert na si Ron Gabriel Pehi na kadalasang psychological first aid o PFA ang isinasagawa sa mga survivor ng kalamidad. Mayroon ding ibang nagsasagawa ng psychological debriefing o critical incident stress debriefing o CISD, ngunit mas mainam aniya ang PFA. Kaugnay nito, hindi inirekomenda ng World Health Organization ang CISD dahil maaaring mapuwersa ang survivor na magbahagi ng traumatic event sa kanyang buhay na potensyal na magpataas ng distress na nararamdaman nila, maaaring makasagabal ito sa natural na coping capability ng isang survivor at maaari rin itong magdulot ng re-traumatization. Actually, magkaiba rin ang PFA, ang psychological first aid at psychological debriefing. Kasi gaya nga ng na-mention ko po, yung PFA is a flexible, supportive, at saka non-intrusive. No? Non-intrusive siya na psychosocial support. Hindi natin pinipilit yung mga tao na ikwento yung kanilang mga traumatic events kapag ang ginagawa natin ay psychological first aid. Kabaliktaran siya nung psychological debriefing na tinatawag. Kasi ang psychological debriefing na tinatawag din nating critical incident stress debriefing or CISD, ang purpose niya basically is to help individuals to process yung mga traumatic events na naranasan nila soon after it happens. So ang ginagawa natin sa psychological debriefing, ipinapakwento natin dun sa mga tao kung ano yung nakita nila, ano yung mga naramdaman nila nung kasagsagan ng catastrophic event, at itinatanong natin sa kanila kung paano kaya nakaapekto sa kanila yung traumatic event na naranasan nila both emotionally and physically. No? Maganda yung psychological debriefing kasi nakakatulong siya para kumbaga mabawasan yung possibility na yung mga tao ay makadevelop ng acute stress, ng post-traumatic reactions, at saka yung risk nila na makadevelop ng tinatawag nating post-traumatic stress disorder. No? Kaya lang nga, ang problema, hindi siya nire-recommend ng World Health Organization kasi napatunayan natin sa maraming research na while yung purpose ng psychological debriefing ay maganda, meron siyang mga negative effects. Licensed psychometrician, certified traumatologist at traumatic stress expert Ron Gabriel Pehi. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, mayroong pagkakaiba sa pagsasagawa ng Psychological First Aid o PFA para sa mga bata at matandang survivor ng kalamidad at sakuna. Ito ang ibinahagi ni licensed psychometrician, certified traumatologist at traumatic stress expert na si Ron Gabriel Pehi sa programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Sa mga matanda, mahalagang bigyan sila ng privacy, impormasyon at opsyon upang maibalik agad ang kanilang independence o autonomy. Sa mga bata naman, kailangang i-administer ang PFA na mayroong pagkokonsidera sa age-appropriate na mga salita at kailangang kasama ang kanilang guardian. Merong differences when we are approaching PFA for adults and for children. Kasi for adults, syempre ang kailangan dyan, makapag-provide tayo sa kanila ng clear information. Kailangan nating mag-provide ng mga choices, no, ng mga alternatives na pwede nilang pamilian. Yan. So that we can help them restore their sense of autonomy and independence. No? And kapag adult yung inahandle natin, kailangan nating mag-focus dun sa mga immediate needs nila at saka mga problem solving. Okay. Yun. Pero sa mga bata naman, kailangan natin gumamit ng mga mas simple at age-appropriate na mga language. Yan. So as much as possible, ayan, kailangan natin gumamit ng mga salita na mas madali nilang maiintindihan. No? Tapos, ito, mahalaga rin ito kapag nag-administer ng PFA sa mga bata, we have to maintain the presence of a trusted adult. Okay. So kailangan, kasi typically kapag sa mga adults tayo nagpo-provide ng PFA, dinadala natin sila sa isang private space, no, kung saan natin sila pwedeng makausap ng tahimik, ng mapayapa. Pero kapag ang kausap natin mga bata, hindi natin sila pwedeng ihiwalay doon sa mga trusted adults nila. Kasi pwede iyong mag-cause sa kanila ng further distress. Ayan. So dapat nandun yung anchor nila, kumbaga. Then sa mga bata then we also have to provide reassurance, kailangan may structure, at kailangan nila ng sense of routine. Yan. And then, syempre, katulad din sa mga matatanda, sa mga bata then we have to avoid pushing them to talk. Okay. So as much as possible then, kailangan natin gumamit ng play or grounding techniques para mapakalma natin sila. Si licensed psychometrician, certified traumatologist at traumatic stress expert, Ron Gabriel Pehi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, isa ang mental health o kalusugang pangkaisipan ng mga Filipino seafarer sa mga bibigyang pansin sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng International Seafarers Welfare and Assistance Network o ISWAN. Ito ang ibinahagi ni DMW Undersecretary Felicitas Bay sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Ani Undersecretary Bay, nabuo ang isang cooperative framework sa pagitan ng DMW at ISWAN na layong masuportahan ang mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. Dagdag pa ng DMW official, sa pamamagitan ng framework na ito ay magkakaroon ng mas pinalakas na koordinasyon ng dalawang institusyon pagdating sa pagtugon sa pangangailangan ng mga seafarer, lalong-lalo na iyong mga trauma-affected seafarers na humarap sa mga sitwasyon tulad ng mga pag-atake ng mga pirata sa karagatan. Ayon pa kay Undersecretary Bay, nagkaroon ng pagpupulong ang DMW at ISWAN patungkol sa pre-employment orientation seminar kung saan tututukan ang mental health. Ang ISWAN po at ang DMW ay nag-usap na tungkol po dun sa PEOS, yung pre-employment orientation seminar, at tututukan po natin yung tungkol sa issue ng mental health at saka psychosocial topics. Ayun. Yun po, quarterly updates or meetings, coordination meetings between ISWAN and the DMW.
Matatandaan na mayroong 24/7 na multilingual helpline ng ISWAN na nagbibigay ng suporta sa mga mandaragat sa iba't ibang dako ng mundo, partikular sa pagbibigay ng emergency aid at humanitarian support. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panukalang batas para sa job security at calamity protection ng mga BPO companies inihain ni Senador Raffy Tulfo. Narito muli si Nympha Asuncion para sa balita. Naghain si Senate Committee on Labor and Employment Chairman Senador Raffy Tulfo ng panukalang batas para tiyakin ang kapakanan at proteksyon ng mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO lalo na tuwing may kalamidad at mapanganib na kondisyon sa trabaho. Sa Senate Bill 1493 o ang BPO Workers Welfare Protection Bill, layong siguruhin ang job security at access sa medical benefits para sa mga BPO workers. Sa ilalim ng panukala, dapat otomatikong suspindihin ang trabaho ng mga nasa BPO tuwing may bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, sunog at iba pang kalamidad. Minumungkahi rin ni Tulfo na gawing voluntaryo ang pagpasok tuwing malakas ang ulan o masama ang panahon at dapat mabigyan ng nararapat na hazard pay ang mga papasok na BPO employees. Nakasaad din sa panukala na magiging regular ang BPO worker matapos ng 6 na buwang probationary period at kung mas maiksi ang training, magiging regular sila pagkatapos nito. Isinusulong rin itong tumanggap ang BPO workers ng entry-level wage na hindi bababa ng 36,000 pesos at karapatang mag-organisa para sa collective bargaining at makilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanilang karapatan sa trabaho. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, lechon capital ng bansa nanganganib magsara dahil sa African Swine Fever o ASF. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Charmaine Cristobal. Nanganganib magsara ang tinaguriang lechon capital of the Philippines na kilala din bilang Laloma District sa lungsod ng Quezon dahil sa pagkalat ng kaso ng African Swine Fever. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon ang culling o pagbabawas ng bilang ng mga baboy upang hindi na mas lumubha ang pagkalat ng ASF. Kaugnay nito, nasa 14 na establishmento ang ipinasara na dahil na rin sa rekomendasyon ng Bureau of Animal Industry, City Veterinary Department at City Health Department. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na ang mga naturang establishmento ay makakatanggap ng angkop na suporta para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kanilang negosyo para sa muling pagbubukas nito. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Charmaine Cristobal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon
pangangailangan ng mga lalawigan ng Nueva Vizcaya at Quirino na pinaka naapektuhan ng Bagyong Juan sa Region 2 patuloy na tinutugunan ng RDRMC. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agdurtuloy ti panangidanon ti tulong ti Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council wenno CVR DRIMC kadagiti probinsya ti Quirino ken Nueva Vizcaya akaraman kadagiti napalalo an apektaran iti panangdalapos ti Super Typhoon Uwan. Kasungbat iti awag para iti panangarayat iti insigida a masapul ti probinsya ti Nueva Vizcaya nang ipadanon tinayon a relief items ti konseho kadagiti hardest hit municipalities ti probinsya. Karaman kadagiti na ipatulod a tulong dagiti tali, tarpaulin ken shelter kits am aramat para iti temporaryo a pagnaadan dagiti apektado a pamilya, karaman pa iti mainom adanom ken hygiene kits. Iti sabali abangir nang ipadanon met ti family packs, hygiene kits, shelter repair kits ken mainom adanom ti CVR DRIMC iti probinsya ti Quirino. Iti agtultuloy nga early recovery and humanitarian efforts na i-deploy pa iti probinsya ti water filtration team tapno maipaayan tinadalos adanom dagiti umili sa jay. Manipod iti nasurok 185,000 da pamilya abukbuklon tinasurok 640,000 nga individual iti Intero Region 2 nasurok 23,000 da pamilya winungan nga ni 81,000 nga individual ti apektado iti Nueva Vizcaya kabayatan a 14,000 da pamilya win 42,500 nga individual met iti Quirino. Manipod Tuguegarao City dahiti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, alternatibong pamamaraan sa pagtuturo ipatutupad ng Department of Education o DepEd sa Cordillera. Ang kawangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanon iti pitugasot kan duwa ka silid pagadalan manipot iti naduma-duma para publiko a pagadalan iti Region Cordillera iti nadadaal gapo iti panagdalapos iti Super Typhoon Uwan. Upat gasot inam nga pulok at maysa ti bilang nagiti classrooms a nakapasar iti minor damages nga gasot upat nga pulok at 8 iti nakapasar iti major damages kabayatan siyang mapulok at duwa nga silid pagadalan iti totally damage wenno kasapuluan a masukatan. Kabayatan na damad iti 8 pulok at 2 water sanitation, healthcare, waste management, hygiene and environmental cleaning infrastructure and services facilities iti na-report nadadael. Sigon kini Cyril Gay Miranda, Information Officer iti DepEd CAR, upat na pagadalan sa Jay Kalinga at iti nakapasar iti panagregay pakabilangan iti Kabukaw Elementary School, Pugong Elementary School, Wagas Annex, Baling Siagaw Elementary School, ken Ableg Elementary School iti mangipatpatungpalan iti face-to-face Wagas iti panagadal. No pay kasta iti Lubo Elementary School ken Babanoy Elementary School sa Jay probinsya ti Kalinga ket saan pay nga natalgad iti face-to-face classes. Adamat iti bukod nga basic learning continuity plan nagiti nasaw nga pagadalan tapno agtuloy iti panagadal digiti learners. Kanayon na manarimanan iti panangsukimat ken panagpanaknak digiti disaster risk reduction and management coordinators, school engineers ken school personnel kadigiti na i-report adadadal a pasilidad. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para tir Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Tulong mula sa Region 10 at Region 13 electric cooperatives dumating na sa Catanduanes. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nag-abot na sa Catanduanes ang 15 mga electric cooperatives gikan sa Region 10 as in Region 13 para magtabang sa power restoration effort sa probinsya, makalihis ang panlalamasa kan Super Typhoon Uwan. Sigon sa Fiselco ang inisyatibong ini ang pinamamayuhan kang National Electrification Administration as in Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated na parte kan Task Force Kapatid sarong programa na obhetong maghatod nin marikas as in salbadong tabang sa mga lugar na labi
labing naapektaran ning kalamidad. Pigsisyerto kaini na ang mga komunidad na nawaran nin kuryente ang tulos na matatawan nin suporta gikan sa kapwa electric cooperative sa bilog na nasyon. Sigon sa Fiselco, dakulang tabang ang pag-abot kan mga contingents gikan sa Mindanao nganing mas maparikas ang rehabilitasyon kan mga naraot na linya asin mapanumbalik ang kuryente sa mga natatadang banwaan asin barangay na mayo panin supply. Nagpaabot maning pasasalamat ang Fiselco sa marikas na pagtugon asin pakikisumaro kan manlain-lain na electric cooperative sa nasyon kung patunay kang matibay na koneksyon asin kooperasyon sa sektor nin elektripikasyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Mga residenteng binaha sa Talisay City, Cebu, pinaalalahanan na lumapit sa health center upang makakuha ng gamot na panlaban sa leptospirosis. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gipahimangnuan sa LGU Talisay ang mga nabahaan sa nakmayan nga moduol sa ilang barangay health station o di makaha sa City Health Office aron mahatagan sa insaktong doxycycline isip prophylaxis o pagbatok sa sakit nga leptospirosis. Kini human nga mikatap sa social media nga ang giingong usa ka residente sa Talisay nga nataptan sa sakit nga leptospirosis human sila mabahaan nunot sa bagyong Sitino. Mato ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas, dili angay magkumpiyansa tungod kay delikado kini nga matang sa sakit. Awhag sa mayor, ampingan ang panglawas, ilabi na nga padayon pa ang clearing ug pagpanlimpyo sa mga kabalayan, ingon man ang mga istruktura nga gipangbahaan niadtong buntag sa Nobyembre 4 tuig 2025. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mga naapektuhan ng Bagyong Ramil sa Pontevedra sa lalawigan ng Capiz tumanggap ng cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6th. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sang cash aid ang mga pamilya sa Pontevedra, Capiz nga naapektuhan sa Bagyong Ramil. Nag-release ang DSWD6 sang cash aid sa 5,351 ka target beneficiary nga gintumod nga slightly affected sang water disturbances pinaagi sa emergency cash transfer o kon ECT program. Kada isa nagbaton sang tig 5,005 pesos bilang bulig sa ila pag-recover kag pagbakal sang ila kinahanglanon. Giniwat ang payout sa Capiz State University Pontevedra campus. Nagtukod man sang help desk on-site para masabat ang concern sa mga benepisyaryo samtang ginahiwat ang payout. Panugyan sang DSWD6 nga ang cash assistance sa idalom sang ECT program ang para lang sa disaster-affected beneficiaries kag hindi dapat pagbuhinan o kon kuhaon sang bisan sino. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dadakuin na natin ang Mindanao. Consumer group sa Davao City nanawagan sa power at water provider sa lungsod na gawing climate-proof ang kanilang operasyon. Narito ang kabuang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nanawagan ang Mindanao Alliance for Progress o MAP sa Davao City Water District o Davao Light and Power Company nga paligunon ang ilang disaster preparedness ug himuong climate-proof ang operasyon sa tubig ug kuryente. Sumala ni MAP Coordinator Mayat Valdez ang kasinitian sa Cebu sa Bagyong Tino mao'y pamatuod nga posible usab nga mahitabo sa Davao kung magpadayon nga vulnerable ang mga pasilidad. Gipasabot niini nga bisan dili pirmi maiko sa bagyo ang Davao, nagasinati na kini sa mga epekto sa climate change sama sa
sa grabing ulan, baha ug kusog nga mga hangin. Girekomenda sa MAP ang paghimo sa climate-proof Davao City Plan nga maglakip sa climate risk audit, infrastructure upgrades ug response teams nga makasugakod sa grabing panahon. Giingon ni Valdez nga ang pagpangandam di lang tubag sa emergency kundi pagtukod sa sistemang makasuporta sa mas dig-on nga serbisyo sa tubig ug kuryente. Dugang niini nga dili angay nga magkumpiyansa ang Davao City, sanglit mabati gihapon dinhi ang epekto sa climate change ug mas maayo nga andam ang mga pasilidad sa syudad. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Kaso ng Violence Against Women and Children o VAUC sa Caraga Region bumaba ng 20% ngayong taon kumpara sa taong 2024. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Kasong child abuse ug violence sa Caraga Region mikunhod og 20% subay sa datos sa Police Regional Office 13. Gitumbok ang gihingusdan nga awareness campaigns, paspas nga pag-aksyon sa kapulisan ug ang pag-alerto sa komunidad isip mga rason nganong miubos ang kaso sa child abuse ug violence. Gipasalig sa kapulisan ning rehiyon nga aksyon ang gidayon ang bisan unsang sumbong mahitungod sa pagpangdagmal, pagpahimulos ug pag-abuso sa mga bata. Sa datos gikan sa Regional Women and Children Protection Desk kon RWCPD, gikan sa Enero taman Nobyembre ning tuiga, natala ang 567 ka mga kasong violence and abuse against children, mas ubos kumpara sa 144 ka mga insidente nga natala sa susama mga bulan sa tuig 2024. Samtang gibutyag ni Police Major Arlene Ga, hepe sa RWPCD, nga ang pinakabatang biktima ang nag-edad og 2 anyos. Butang para ipadayon ang panawagan para batukan ang violence against women and children kon VAUC din hining rehiyon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Provincial Social Welfare and Development Office ng Lanao del Sur na mahagi ng educational kits para sa mga mag-aaral at mga guro sa mga Arabic schools sa dalawang bayan sa nabanggit na lalawigan. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Iaguluan officer in charge sa Provincial Social Welfare and Development Office sila simulay maadyong suwa kaya pamgay sa educational kits kundi mga mga guru sa labi ko mga madrasa sa Mahad Galungan al-Islam migu sa Mahad Bagwenger Institute agusi sa Mahad Bombaran al-Islamia sa may manabilang agusi sa Ganas si Lanao del Sur. Yan kaya panagunta mo na po sa Panamaro gobyerno sa Lanao del Sur sa kapaguluhan niron Governor Mamintal Bombit Adjung Junior apaday ko suporta sa kakukurang mga kasangapan ug mga Isel mugo sa mga guriran. Sa mga mayor, alay di sa ilamin bilang sa municipality may manabilang, agus si Anida siya rin na makapuli lukman sa ganasin na minalamatsiran sang kaya lagi daya ang programa. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas pong ihahatid sa atin yan ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na mataas ang posibilidad na magbawas ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa susunod nitong pagpupulong sa Desyembre 11, ngunit tinanggihan ang anumang off-cycle na hakbang sa monetary easing sa kabila ng mabagal na paglago ng ekonomiya sa ikatlong quarter. Binigyan din ni Recto na nakadepende ang pagbabawas sa takbo ng ekonomiya. Kinumpirma ni BSP Deputy Governor Zeno Ronald Abenoja na wala pang napag-uusapang off-cycle easing. Noong Oktubre, ibinaba ng BSP ang interest rate ng 25 basis points sa 4.75%, ang pinakamababa sa loob ng 3 taon. Mula Agosto 2024, nakabawas na ito ng kabuang 175 basis points upang pasiglahin ang ekonomiya. Ang 4% gross domestic product o GDP growth sa ikatlong quarter, pinakamabagal simula pa noong 2021, kasama ng kontroladong inflation, ay nagbibigay ng puwang para sa karagdagang easing. Nauna nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na posibleng magbawas muli ng 25 basis points sa Desyembre at may dagdag pang hakbang sa 2026 upang suportahan ang ekonomiya sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik sa pagtaas ang remittance mula sa mga overseas Filipino workers o OFWs noong Setyembre matapos ang pagbaba noong Agosto, ayon yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inilabas nitong Lunes. Umabot sa 3.121 billion US dollars ang cash remittances na ipinadala sa pamamagitan ng mga bangko at formal na daluyan, mas mataas ng 3.7% kumpara sa $3.009 billion noong Setyembre 2024 at higit sa $2.977 billion noong Agosto. Dahil dito, umakyat na sa $26.03 billion ang kabuang cash remittances mula Enero hanggang Setyembre taong 2025, mas mataas ng 3.2% kumpara sa $25.226 billion sa parehong panahon noong 2024. Nangunguna pa rin ng Estados Unidos bilang pangunahing pinanggagalingan ng remittance sa loob ng 9 na buwan na may 40.4% ng kabuang halaga. Sinundan ito ng Singapore 7.1%, Saudi Arabia 6.4%, Japan 4.9%, United Kingdom 4.8%, United Arab Emirates 4.5%, Canada 3.5%, Qatar 2.9%, Taiwan 2.8% at South Korea 2.5%. Ang natitirang 20.3% ay mula sa iba pang mga bansa. Paliwanag ng BSP, ang mga remittance na ipinapadala sa pamamagitan ng money couriers ay kadalasang naitatala sa bansang kinaroroonan ng kanilang punong tanggapan, karaniwan ay sa Estados Unidos, kahit hindi agad matukoy ang aktwal na pinanggagalingan. Samantala, ang personal remittances, kabilang na ang cash at in-kind transfers sa pamamagitan ng informal na paraan, ay umabot sa $3.461 billion, tumaas ng 3.8% mula sa $3.336 billion. Umakyat na rin sa $28.974 billion ang year-to-date total, mas mataas ng 3.2%.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ang accreditation ng eValue Philippines, ang appraiser na unang nagtaya sa halaga ng bagong investment properties ng Villar Land na umabot sa 1.34 trillion pesos. Ayon sa pahayag ng SEC, hindi tumalima ang appraisal reports ng eValue sa International Valuation Standards na itinuturing na misrepresentation batay sa Memorandum Circular na ahensya. Paliwanag ng SEC, nakakaroon ng misrepresentation kapag sinasabing sumusunod ang report sa mga pamantayan, ngunit kulang sa mga sumusuportang dokumento o kung ang mga dokumento ay salungat sa sinasabing pagsunod. Tinukoy ng SEC na hindi nagsumite ang eValue ng mga dokumentong magpapatunay sa mga assumptions at valuation methodologies na ginamit sa appraisal ng 1.34 trillion pesos. Bukod sa pagbawi ng accreditation, pinatawan din ng 1 milyong pisong multa ang eValue Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling maghahanda ang mga motorista sa dagdag gastos sa gasolina at diesel na tataas ng piso at 20 sentimo kada litro simula Martes, Nobyembre 18. Ang mga kumpanyang Sea Oil, Shell Pilipinas at Petrogas ay magpapatupad ng taas presyo sa ganap na alas 6 ng umaga, habang ang clean fuel ay mag-a-adjust ng presyo sa alas 4 ng hapon. Ayon sa mga analysts, ang pagtaas ay dulot ng tumataas na demand, maintenance sa mga refinery at pagtatapos ng 43 araw na shutdown ng pamahalaan ng Estados Unidos na inaasahang magpapasigla sa ekonomiya at konsumo ng langis. Dagdag pa rito ang epekto ng sanctions sa Russia, aberya sa mga downstream facility at tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagpapataas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Iniulat ng ING Economics ang pagbaba ng inventaryo ng middle distillates sa Singapore, kabilang ang diesel at kerosene na nagdulot ng dagdag presyon sa presyo. Samantala, wala namang pagbabago sa presyo ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 17 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 74 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 41 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 30 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 58 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 58 sentimo. Nasa 68 piso at 52 sentimo ang euro, 42 piso at 4 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nakakahalaga ng 15 piso at 72 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nagbabalik sa winning column ang Barangay Ginebra matapos nitong talunin ang Phoenix Super LPG 102-93 sa PBA Season 50 Philippine Cup nitong linggo ng gabi na ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Pinangunahan ni RJ Abarientos ang 14-2 finishing run ng Gin Kings upang burahin ang 91-88 na kalamangan ng Phoenix at kunin ang ikatlong panalo sa 7 laro. Nagtapos si Abarientos na may 25 puntos habang si Scotty Thompson ay nagambag ng 19 na puntos, 10 rebounds at 6 na assist. Apat pang malalaro ng Ginebra ang nakapagtala ng double figures. Nagbigay ng 91-88 na bante si Ken Tuffin para sa Phoenix sa natitirang 3 minuto at 6 na segundo, ngunit agad itong binawi ni Abarientos sa pamamagitan ng isang 3-pointer. Isang putback ni Troy Rosario ang nagbigay ng permanenteng kalamangan sa Ginebra 93-91 sa huling 1 minuto at 24 na segundo bago sinelyuhan ni Stephen Holt ang panalo sa isang krusyal na 3 sa natitirang 49.3 segundo. Hindi na nakabawi ang Phoenix at ang huling tira ni Tyler Tio sa natitirang 15 segundo ay huli na para makabalik ang koponan. Umakyat sa 3-4 ang kartada ng Ginebra, kapantay ng Meralco sa ika-7 pwesto. Bumagsak naman sa 2-6 ang Phoenix at nasa ika-9 na pwesto, lagpas na sa cut-off para sa quarterfinals. Nanguna naman si Richie Rivero para sa Phoenix na may 28 puntos sa pagkatalo ng koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumating na sa Kaohsiung, Taiwan nitong linggo ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team para sa 2 linggong training camp bilang paghahanda sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games sa Thailand. Kasama sa camp ang 6 na tune-up games laban sa malalakas na koponan ng bansa. Ang koponang nagtala ng kasaysayan sa FIVB Volleyball Men's World Championship noong Setyembre ay pinangungunahan nina Coach Angelino Frigoni at binubuo nina Brian Bagunas, Mark Espejo, Kim Malabunga at Owa Retamar. Nananatili si Bagunas sa Japan para sa Osaka Bluton sa SV League. Kasama rin sa lineup sina Al Bukhari Sali at JJ Makam mula UST, pati si Luca Mamone. Sa kabilang banda, hindi pa kompleto ang training ng Alas Pilipinas Women's Team. 5 malalaro pa lang, sina Gia De Guzman, Aya Laure, Vanessa Gandler, Don Macandili Cantindig at Jen Nerva ang regular na dumadalo sa ensayo sa ilalim ni Coach Jorge Edson Sausa de Brito. Naisana ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ng 3 linggong training camp para sa 20 players mula sa Pro League at top schools, ngunit hindi pa pinapalaya ng mga commercial clubs ang kanilang mga atleta. Huling nakasungkit ng medalya ang men's team noong 2019 SEA Games sa Maynila kung saan sila'y nag-silver. Mula noon, ika-5 ang naging pwesto sa Hanoi at Phnom Penh. Patuloy ang hangarin ng Alas na makamit ang unang ginto na may nakakuha na ng 2 silver at 5 bronze. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasok na sa UAAP Season 88 Men's Basketball Final 4 ang University of the Philippines matapos nitong talunin ang Adamson University 70-65 nitong linggo sa larong ginanap sa Araneta Coliseum. Umakyat sa 9-3 ang kartada ng Fighting Maroons sa tulong ng mga clutch plays ni Jerry Abadiano, Francis Nyoroka at Raylan Torres. Nanguna si Abadiano na may 16 na puntos at 3 rebounds habang si Nyoroka ay nagtala ng 16 na puntos at 11 rebounds. Si Torres naman ay ginawa ang 6 sa kanyang 7 puntos sa huling 2 minuto upang tuluyang isara ang laban.
Ayon kay UP coach Goldwyn Monteverde na pinangunahan ang koponan sa apat sa 7 sunod na Final Four appearances mula pa noong season 81, mahalaga ang matibay na pagtatapos. Nagpakitang gila si Torres sa crunch time, tumira ng 3 sa natitirang 2 minuto at 25 segundo para gawing 63-56 ang lamang. Sinundan niya ito ng jumper makalipas ang 23 segundo para itaas sa 65-57. Bagamat nakabawi ang Adamson sa 66-62, sinelyuhan ni Torres at Nyuruka ang panalo sa free throw line. Bumagsak sa 5-7 ang Adamson sa kabila ng 23 puntos ni Ray Allen Torres at 19 ni Matty Erolon. Nasa ika-6 na pwesto na ang Soaring Falcons kasunod ang Ateneo habang umiinit ang labanan para sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakita naman tinding tibay ang University of Santo Tomas matapos nitong burahin ang 2 set na pagkakaiwan at talunin ng Far Eastern University para makapasok sa semifinals ng 2025 Spikers Turf Invitational Conference nitong linggo sa Paco Arena. Natalo sa unang 2 set, bumawi ang Golden Spikers para sa 22-25, 20-25, 25-23, 25-23 at 15-13 panalo at nagtapos sa elimination round na may 5-2 record. Kahit wala sina Josh Ibanez, Al Bukhari Sali, JJ Macam at head coach Oji Mamon, nagpakita ng composure ang UST sa mga kritikal na sandali. Sa 11-all sa 5th set, tumira ng malinis na down the line si G-Boy De La Vega, sinundan ng attack error ni Charles Absin para sa 13-12 abante ng UST. Pinangunahan ni Trevor Valera ang opensa na may 16 na puntos mula sa 10 attacks at 6 na blocks, habang si De La Vega ay nagdagdag ng 15 puntos at 20 excellent receptions. Sina Jao Umandal, Chris Hernandez at Andre Delicana ay may tig-9 na puntos habang si John Katinsag ay may 8 puntos. Sa kabila ng 39 na errors, nanatiling buhay ang kampanya ng UST, nakatulong na rin ang pagkatalo ng Alpha Insurance kontra Chris Cross. Natapos ang kampanya ng FEU sa ika-6 na pwesto na may 2-5 record. Nanguna si Daula Nonggala na may tournament best 17 puntos, habang sina Absin at Drix Avedra ay may 15 at 13 puntos sa pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika.
Nakiisa ang veteranang kontrabida na si Gladys Reyes sa unang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC kahapon, November 16 sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa pamagitan ng Instagram story, binandera ni Gladys ang picture kung saan magkapatong-patong ang mga kamay nila ng kanyang mga kasama at may suot na wristband. Ang simpleng caption pa riyan ng batikang aktres, quote and unquote, transparency and accountability, na isinusulong mismo ng INC na kanyang kinabibilangan. Laban po yan sa mga tiwaling opisyal ng pamalaan. Inaasahang tatagal ng 3 araw ang kilos protesta ng INC na nagsimula kahapon at matatapos sa Miyerkules, Nobyembre 18. At bukod kay Gladys, ang ilan pang celebrity na miyembro ng INC ay sina Ruru Madrid, Cristel Fulgar, John Lucas, Anjo Iliana, Snooki Serna at marami pang iba. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantalang naglabas ng pahayag ang Star Magic matapos makatanggap si Kim Chiu ng seryosong pagbabanta sa buhay mula sa isang Instagram user. Makikita sa mga screenshot na ipinost ng management ang mga mararahas at hindi kanais-nais na mensahe ng nasabing netizens na nagbabantang barilin daw ang aktres. Dahil dito, umapila ang supporters ni Kim na protektahan siya laban sa online bullying. Noong November 16, kinumpirma ng Star Magic na hindi nila kinokonsente ang anumang banta, paninira o personal na pag-atake laban sa kanilang artists at handa sila magsampa ng legal action. At nagsimula umano batikusin si Kim matapos siyang magpahayag ng concern para sa mga kababayan niyang nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Hindi rin malinaw kung bakit madalas na pinupunterya si Kim ng bashers, lalo't wala naman siyang ginagawang masama ayon sa nasabing balita. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ni Oyo Boy Soto sa online vlog ng kanyang ina na si Dina Bonnevie na dumaan siya sa madilim na yugto ng buhay kung saan naubos ang halos lahat ng kanyang inipon dahil sa mga bisyo kagaya ng droga, alak, paninigarilyo at pambababae. Ayon kay Oyo, naging ikangay corrupt din siya noon na nagsisinungaling at gumagawa ng masama hanggang sa tuluyan siyang nagbago matapos magkaroon ng malalim na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ibinahagi rin niya na umabot sa puntong na ibenta niya ang 5 sasakyan at kailangan pang mangutang o manghiram ng kotse dahil naubos ang pera niya. Maging ang kapatid niyang si Danica ay naiyak sa pag-aalala kung paano kailanganing disiplinahin si Oyo noon. Pero ngayon, sinabi ng aktor na ang matinding pagkakadapa ay maihahalin tulad nga daw sa mga politiko at ang mga tiwaling opisyal daw ay dapat ding matutong magsisi at magbago. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, kinumpirma ni Pokwang na tuluyan na siyang umalis sa daily variety show na TikTok Clock matapos lumabas ang isang blind item tungkol sa isang komedyanteng exit na sa programang nabanggit. Sa panayam ni OG Diaz, inamin ni Pokwang na siya nga ang tinutukoy sa naturang blind item. Pinaliwanag niya na kada 3 buwan ang renewal ng kontrata at para sa cycle nga ng October to December ngayong taon ay hindi na siya nag-renew dahil hindi dahil sa tinanggal siya, kundi dahil mahiling ito sa management na dagdag na kompensasyon na hindi nga naibigay, lalo tumataas ang gastusin at sinusuportahan din niya ang mga empleyado niya. Sa kabila ng hindi pag-renew nga ni Pokwang sa naturang show, ipinahayag ni Pokwang ang pasasalamat sa pagiging bahagi ng naturang palabas na TikTok Clock sa loob ng halos 4 na taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating OJT na nag-a-assist sa atin today. Walang iba kundi si Will. Kung di po ako nagkakamali ay last day na niya, no? Last day na niya ngayon. Salamat Will sa pag-alalay mo sa amin dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Syempre pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalibutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.